Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na ang mga naungunang balita sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan. Kumpiyansa ang World Bank na mas gaganda pa ang takbo ng ekonomiya ng Pilipinas sa mga nalalabing buwan ng 2024 at sa susunod na taon. Sa pinakabago nitong East Asia and Pacific Economic Update para sa buwan ng Oktubre, itinaas ng World Bank sa 6% mula sa dating 5.8% ang forecast nito para sa inaasahang paglago ng Pilipinas sa kabuuan ng 2024. Bukod sa projection ngayong taon, 0.2% rin ang iniangat na forecast nito para sa 2025 mula sa dating 5.9% patungo sa 6.1%. Sa bukod na macro poverty outlook report nito, ipinaliwanag ng World Bank na ang paborableng medium-term outlook nito sa Pilipinas ay buwat sa malakas na domestic demand. Isa rin sa nakikita nitong may malaking ambag sa magandang economic performance ang matatag na daloy ng remittance, ang malusog na labor market at ang mababang inflation. Dagdag pa nito, may malaki ring gampanin ang gumagandang investment activity sa bansa, maging ang bumababang real interest rates na siyang pagbebenepisyohan ng private investment at household consumption. Kasabay nito, ibinabala rin ng international lender ang slowdown sa global economy at ang weaker than expected growth sa China na siyang may significant trade linkages, mga salik na maaaring makahatak sa economic growth ng Pilipinas. Sa domestic front, banta naman ang food security buwat sa patuloy na paghina ng agricultural output, maging ang commodity price shock sa hinaharap na resulta naman ng geopolitical conflicts, pagtaas ng trade restrictions at climate-related disasters. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang balita, optimistiko ang Department of Trade and Industry o DTI na maisasalba ng Free Trade Agreement o FTA sa pagitan ng Pilipinas at South Korea ang industriya ng pagsasaging sa bansa. Ayon kay DTI Undersecretary Alan Gepti, sa pagkakataong umiiral na ang FTA ng Pilipinas at South Korea, inaasahang makahabol na ang bumabang bentahan ng exported na Philippine bananas sa East Asian country. Sa ngayon kasi anya, nasa disadvantage side ang Pinas buwat sa pagpasok ng iba pang kakompetensya sa banana exports gaya ng mula sa Latin American countries. Dagdag pa rito ang pagpasok ng Vietnamese banana sa South Korea na tariff-free dahil sa FTA ng dalawang bansa, habang ang Philippine banana products naman ay may pataw na 30% duty. Sa ngayon, umaasa si Yusek Gepti na mararatipikahan na rin sa lalong madaling panahon ang FTA sa South Korean Assembly. Kamakailan nang magpahayag ng commitment sina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at South Korean President Yoon Suk Yeol para sa implementasyon ng FTA na lampas isang taon na rin ng malagdaan ng dalawang bansa. Una nang naratipikahan sa Senado ng Pilipinas ang kasunduan, habang kasusumite pa lamang noong Agosto ang counterpart ratification bill sa Foreign Affairs and Unification Committee ng South Korean National Assembly. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Ito po, good news sa mga sineserbisyohan ng Meralco. May nakikitang bawas sa generation charge ang Electricity Distribution Company ngayong Oktubre. Ayon kay Meralco Vice President at Corporate Communications Head Joe Saldarriaga, ito'y dahil sa pagmura ng bentahan ng kuryente sa Wholesale Electricity Spot Market o WESM noong Setyembre. Sa inisyal na datos mula sa Independent Electricity Market Operator of the Philippines o IEMOP, lumabas
lumabas na bumaba sa 3 piso at 88 sentimo kada kilowatt hour ang average power price noong Setyembre mula sa 5 piso at 74 na sentimo kada kilowatt hour noong Agosto. Ayon sa IEMOP na siyang operator ng WESM, ang malamig na panahon noong nakaraang buwan ang nagpababa sa demand ng customers kaya bumaba rin ang presyohan nito. Bukod dito, sinabi rin ni Saldarriaga na nagtapos na noong Setyembre ang inutay-utay na singil mula sa nagastos ng WESM noong Mayo o kapanahunang tumaas ang generation rates, kaya naman may mataas na tsansang bawas sa generation charge ngayong buwan. Ang generation charge ay kumakatawan sa halos kalahati ng kabuuang singil sa buwan ng electricity bill. Sa ngayon wala pang figura ang Meralco kung magkano ang aktwal na ibabawas sa kabuuang singilan sa kuryente ngayong buwan. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po mga balitang aming nakalap sa larangan ng pagnenegosyo at kalakalan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ako po muli si Win Peñano. Maasensong araw po sa ating lahat. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.